Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes na umpisa na naman pala ng work week. Ngayon po ay September 23, 2024 at ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. At syempre makakasama po natin mamaya, wala pong iba kundi ang nag-iisang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo, tayo po ay netwide worldwide sa pamamagitan po yan ng mga online accounts, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ at tayo po ay napapanood din simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito, magpadala lamang po ng mensahe o komento sa amin pong Facebook page. Yan yung may mga gustong ipa-shoutout at mga gusto ipaabot na pagbate, baka may mga nagdiriwang po ng kaarawan ngayong araw. Yan po ay ating bibigyang daan dito po sa ating programa. At 93 days to go before Christmas. Ayan, palapit ng palapit ang araw ng Kapaskuhan. Ayan, akalain nyo, malapit na magtapos. Parang isang linggo na lang pala ang Setyembre, ano? At Oktubre na tayo. Napakabilis talaga ng usad ng mga araw pagka tumutuntong ang Burr months. Pero again, bago po ang Burr months, ay yung filing muna ng Certificate of Candidacy. Pero bago yan, puntahan muna natin kung ano ang magiging lagay ng panahon. Ngayong linggong ito, yung outlook, meron ba tayong binabantayan na sama ng panahon? Kasi last week, 3 bagyo po yun eh. Yung binantayan ng Pag-asa. 3 bagyo na nagpadala ng pag-ulan, may direct and indirect effect at nagpalakas po sa hanging habagat. Malaman po natin kung ano ang magiging lagay ng ating panahon. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Ma'am Veronica Torres ng Pag-asa. Magandang umaga po, Ma'am Veronica. Magandang umaga po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DWIC. Sa kasalukuyan nga ay easterly sa nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan naman natin sa Metro Manila at ating buong Kapulaan ay partly cloudy to cloudy skies. May mga chance ng mga localized thunderstorms. And also, wala naman tayong nakataas sa gale warning sa kahit na anong baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa papalaot sa northern at western sections ng northern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Then munang latest mula sa weather forecast. Miss Veronica? Yes po. Meron tayong bagyo na over the weekend. Yun ay nakaalis na ba ng PAR o nalusaw? Opo, itong si Igme na minonitor nga natin nung around weekend ay wala na sa ating Philippine Area of Responsibility. At currently, wala na nga tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. So, we expect improved weather condition, Ma'am Veronica? Opo, tama. Magandang panahon naman na ang inaasahan natin. Pero may mga chance nga lang ng mga localized thunderstorms. Yan din ba ang magiging weather outlook for the entire week, Ma'am Veronica? For the entire week, sa ngayon, ay nakita pa nga rin natin patuloy pa nga yung fair weather conditions with chances of localized thunderstorms, at least for 5 days. Ma'am, meron bang epekto sa lagay ng ating panahon? Yung papalapit na asteroid 2024 PT5? Sa ngayon po, wala naman po tayo nakikitang correlation po sa kanilang dalawa. Ayun. So, walang dapat ikabahala, Ma'am Veronica? Opo. Kung magkakaroon man tayo ng mga sudden na pagbabago sa panahon, agad naman natin itong i-announce. Okay. Maraming salamat, Ma'am Veronica. Salamat po.
Yan po si Ma'am Veronica Torres, ang weather forecaster ng Pag-asa. So improved weather condition tayo ngayong sa loob ng linggong ito, pero hindi pa rin maiwasan yung mga panakanakang pag-ulan. Yan naman po ay dala ng character po yan ng ng pag-iral ng panahon ng tag-ulan dahil sa pag-iral po ng hanging habagat. At asahan na rin po yung mga localized thunderstorm. Si dating Mayor Alice Guo, ngayong araw pala inaasahan na maililipat ng bilangguan. Magmula po doon sa PNP Custodial Center patungo po doon sa female dormitory ng Pasig City Jail. So isa ito sa mga malaking development na ating inaasahan at gaya po ng ating nabanggit kanina, on October 1 to October 8 ay filing po ng Certificate of Candidacy ng mga nais na lumahok sa national and local elections sa susunod na taon at kaugnay po niyan, gayon pa lamang po ay nagpapaalala na ang PNP sa mga pulis na manatiling neutral sa pagganap ng kanilang tungkulin. Inaatasan din po ni PNP Chief General Romel Marbil ang mga pulis na manatiling mapagmatsyag at tiyakin po ang kaligtasan ng publiko dahil ang layunin po ng PNP ay maging mapayapa, maayos at ligtas ang eleksyon. Yun naman pong filing ng Certificate of Candidacy doon sa BARM para doon sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan po ay una ng iniurong ng COMELEC sa November 4 to November 9. Yan po ay dahil sa naging pasya ng Supreme Court na dapat daw po ay hindi maging bahagi ng BARM ang lalawigan ng Sulu. At kaugnay po niyan, meron po tayo makakasama from BARM. Last week po ang ating nakapanayam ay si Sulu Governor Abdu Sakurtan at kanyang inihayag mismo dito sa ating programa yung pagkabahala ng mga empleyado ng BARM na merong tanggapan doon sa Sulu na baka raw sumweldo na lang sila ng hanggang September 10. Ayun, so malaman din natin mula sa panig naman ng BARM, kung ano yung kanilang sentimiento dito sa Supreme Court ruling na ito at kung paano ba yung magiging transition. Ang Sulu, si Sulu Governor Abdu Sakurtan and even si Senator Francis Tol Tolentino ay nalanawagan na magkaroon ng transition fund para hindi po maapektuhan yung daloy na mga serbisyo para po sa ating mga kababayan doon sa Sulu. Malaman natin kung ano ang saloobin dito naman ng BARM at kung kailan sila nakatakdang maghain po ng motion for reconsideration sa Korte Suprema para sa hangad na manatili sa kanilang rehiyon itong lalawigan ng Sulu. Samantala sa puntong ito ay atin munang puntahan ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Lunes, September 23, 2024, tigil pasada ng grupong Manibela at Piston, kasado na ngayong araw. DWIZ Balita. Mga nakaimbak na bigas sa mga pantalan sa bansa, iimbestigahan na ng DA. DWIZ Balita. At dismiss Mayor Alice Guo ililipat na sa Pasig City Jail ngayong araw. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, kasado na ngayong araw ang panibagong transport strike ng grupong Piston at Manibela. Ito ay para tutulan pa rin ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Samantala, kinumpirma naman ng Magnificent Seven na hindi sila makikiisa sa nasabing aktibidad. Ang Magnificent Seven ay binubuo ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, Pasang Mazda, Altodap, Acto, Tejodap, Stop and Go Transport Coalition at UV Express National Alliance of the Philippines. Matatandaan na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang buwan na hindi na palalawigin pa ang PUV modernization. DWIZ Balita. I-inspeksyonin naman ng Department of Agriculture ang mga nakatenggang bigas sa North Harbor sa Maynila. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mahalagang silipin ng kagawaran ang 20,000 metriko tonelada ng imported na bigas kung ligtas pa itong kainin dahil matagal na nakaimbak ang produkto sa mga container van. Idinagdag pa ni ASEC de Mesa na posibleng may mga kuto at amag na ang mga bigas dahil sa tagal na nitong nakaimbak.
Ipinunto pa ng DA official mahalagang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa oras na mailabas ang mga inangkat na bigas. DWIZ Balita. Hindi lamang po yung kung ligtas pang kainin yung mga bigas na yan ang dapat na maimbestigahan, kundi sino-sino yung mga nasa likod. Bakit naka-imbak yung mga bigas na yan dyan sa Pantalan sa Maynila? Ano ang layunin? Bakit inimbak? Kasi meron tayong iniulat last week na yung pangamba na magkaroon ng posibleng pagsasamantala, no? Kasi ang layunin po ng mababang taripa sa mga imported na bigas ay para mapababa mo yung presyo ng bigas. Kung hindi po natutupad yung magandang layunin na yan ng pamahalaan, yan ang malaking katanungan at dapat din po maimbestigahan ng Department of Agriculture. At good morning po sa inyo, Senator Tol. Good morning. Morning sa ating mga taga-subaybay. Ngayon ay Lunes na umaga. At maraming inaantabayan ng Sentol na mga balita ngayong umaga. Ayun, yung pagdilipat kay Mayor Alice Guo sa bilangguan. At kamusta pala, Sentol, yung dinaluhan nyo na Peña Francia Festival? Dapat pala na-forward ko yung video. Siguro mga 1.2 million ang dumalo doon. Wow! Ay sige, Sentol, pwede nyo i-forward at mamaya kahit bago matapos itong ating programa ay maipakita natin sa ating mga taga-subaybay yung masayang pagdiriwang na yan. Sige. So, i-forward ko po sa iyo. Nakita ko, Sentol, napakaraming tao. At naging maulan, sumakay sa pagoda doon sa bangka, sa vapor nakasakay si ang ina kasi yun yung 100 years Peña Francia. Wow! Talaga palang historical. Ang karangalan po yun, 100 years. Ang mga tao nakapila lang doon sa tabi ng daan, yung iba sa ilog. Sa ilog, hanggang ang gabi na natapos yun. Ayun, natuloy pa kahit umulan, walang alisan. Yun nga po, Sentol, nakita ko nga po yung mga video ninyo na nakapost maulan, no? Pero yung mga tao ay hindi natinag talaga pag pananampalataya. Opo, yun. Kasi 100 years Peña Francia. Historical pala yung pagdiriwang na yan, Sentol. Opo. Samantalas, kaya karangalan ko nakadalo doon sa Naga, sa Bicol. At salamat sa mga tiga Coast Guard, sa PNP, lahat ng tumulong po sa mga kababayan natin. Opo. At naging matagumpay, maayos, at ligtas po ang pagdiriwang na yan. Opo. Ligtas, doon na rin sa ating mga kababayan, Sentol, na dumalo dahil sa kanilang pakikiisa na manatiling maayos po yung... Maraming tiga Metro Manila, maraming tiga Bulacan, Pampanga. Kaya dinayo talaga yun. Talagang dinayo, po, all the way leads to Bicol pala tayo nitong weekend. Yes, batiin ko muna yung mga mayors na may birthday ngayon. Si Mayor Balauas ng Abra, si Mayor Perni ng Benguet, si Mayor Lino Tan ng Southern Leyte, si Mayor Escobillo ng Tampacan, South Cotabato. Happy birthday. Ang dami na ginawa ng kaarawan ngayong araw. Ayan. At samantala, Sentol, sa iba pang ngayong araw na ito, lalagdaan ng Pangulo, mamaya palang lalabas sa balita ito, yung Seafarers Act. Okay. Napaka-importante niyan, Sentol, yung Seafarers Act. Kasi... para sa ating mga seaman, sa ating mga mandaragat, lahat po na naglalayag, kasama po yung mga nag-a-abroad na seaman natin. Nga alas 10 pirmahan po yun. Yung kanilang... At dadalo po tayo doon ngayong umaga. At kayo Kaya naghahanda na naman ako, papunta na doon kasi tuloy-tuloy na ito hanggang gabi na ito. Ayan, tabayan na natin, Sentol, yung mahalagang paglagda niya ng Pangulo sa batas na yan para sa ating mga seafarers. Opo, ayan. At samantala, Sentol, sa iba pang mga balita, ililipat na nga po ngayong araw si dismissed Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi natapos ang mga kinakailangang dokumento para sa agarang paglilipat sa kanya sa kulungan noong Biyernes, kaya't yan po ay inabot ng Lunes bago siya tuluyan na mailipat. Ang paglilipat sa dating alkalde ay kasunod na rin nga ng kautusan ng Pasig Regional Trial Court, Branch 167, na dumidinig sa kanyang kasong qualified human trafficking. Wala namang piyansa ang nasabing walang inilabas na piyansa ang hukuman para sa pansamantalang paglaya ni Guo dahil ang kasong niya na qualified human trafficking ay isang non-bailable offense. DWIZ Balita. Binanggit na rin natin yan doon sa huling hearing ni Alice Guo. Yung bailable at non-bailable bago ko banggitin yung sulu. So maliwanag po yan na pinaubaya na ng Valenzuela RTC sa Pasig RTC kasi yung Valenzuela RTC bailable, yung violation of Republic Act 3019. So itong non-bailable offense at hindi bailable yan, kaya mas
mas merong jurisdiction naman ngayon para mag-utos na kung saan ipipiit, ay yung husgado kung saan merong non-bailable. Yan, dyan sa At lungsod. yun yung Pasig. Dito pala yan sa Pasig, Sentol. So, Pasig at yan. ito palang Pasig magiging sentro mamaya din ng mga balita. Dito pala nakatakdang dalhin si dating Mayor So, female dormitory siya, mukhang nililinis na kahapon. Ayun, ang mga ano daw Pero siksikan nga ang laman lang ng female dormitory ay dapat 36. Mukhang yung pagkukulungan sa kanya, ang laman ngayon ay 135. Wow. Siksikan nga. Naku, ano yan? Halinhina ng Sobra ng pagtulog. 100. Halinhina ng magiging pagtulog. At ang sabi po, wala raw magiging special treatment kay Guo pagka siya ay nadala na dyan sa Pasig City Jail. Yan ang ating antabayanan mamaya, Sentol. At samantala po, sa kaugnay pa ring balita, tayo po tumanggap ng report mula sa labas ng impilan. Ay, okay. Paoksi, mahalaga umano na masuportahan para maipagpatuloy ang kampanya kontra Pogo. Ang detalye ng balita hatid po ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Mahalagang mapanatili ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang kanilang kampanya laban sa mga Pogo para epektibong maisakatuparan ng ehekutibo ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ganap na ipagbawal ang mga Pogo bago matapos ang taon. Itiniyag ni Senator Win Gatchalian kaya plano niyang isulong ang mas mataas na pondo para sa PAOK bilang suporta sa pagsisikap ng naturang ahensya na labanan ang Pogo. Iginiit ni Senator Gatchalian na pinupuri niya ang PAOK sa pangunguna sa mga sunod-sunod na raid laban sa mga Pogo nitong mga nakaraang buwan. Pero sa kasamaang palad ay hindi daw sapat ang manpower na naturang ahensya upang ipagpatuloy ang mga karagdagang operasyon. Kaya mahalagaan niya mabigyan ng mas malaking pondo ang PAOK upang matagdagan pa ang kanilang tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangan suporta para mas mapalakas ang kanilang operasyon at masiguro ang mabilis at epektibong pagtugon sa mga kaso. Sa ngayon ay mayroong humigit kumulang 41 na internet gaming licensees. Ayon sa PAGCOR, may 250 pa na mga Pogo ang maaaring nag-ooperate pa rin ng walang lisensya at maaaring sangkot sa iba't ibang uri ng criminal activities. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Balikan natin yung issue ng paglilipat kay dating Mayor Alice Guo ng kulungan ngayong araw. Makakasama niya sa selda ang isa sa kapwa-akusado ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesman J. Rex Bustinera. Sakaling mailipat na ang dating alkalde sa Pasig City Jail mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Meron pong dinalang 3 co-accused ni Pastor Kibuloy noong nakaraang linggo. Ito pong mga co-accused na ito, hiwa-hiwalay po sila ng selda doon kasi meron pong 3 general population na selda doon. Hiwa-hiwalay, so may makakasama po siyang isa. At hindi naman po maiiwasan kasi nga po, yun na talaga po yung distribution ng PDL natin. Kaugnay nito ay muli ring nilinaw ng BJMP na bukod sa paghigpit ng seguridad ay matatanggap ng alkalde ang kaparehong pagtrato sa mga ordinaryong preso. Pare-pareho lang po ang treatment namin dyan, pribileyo nila at karapatan nila ay na-o-observe naman. Bagamat ito lang din po, sasabihin ko lang din, mayroon po kaming preparation sa security. Yun po yung kakaiba doon. Kumbaga yun yung kakaiba sa ordinaryong PDL ay nag-tighten po kami ng security. Nagdagdag po kami ng mga special response team, yung ating special tactics and response para magdagdag perimeter security at kung may hearing siya ay may escort siya na babae rin na may mataas na training. Iba-iba pang mga specialty nito sa escorting. Yun po kasi pinaghahandaan na rin po natin ang mga posibleng pagdinig sa Kongreso na kailangan may full security din. Yan pong tinig ni BJMP spokesman J. Rex Bustinera sa panayam ng DWIZ. DWIZ Balita. At mamaya po, Sentol, ating makakapanayam ang opisyal naman po ng BARM. Yan, malaman naman natin yung kanilang panig dito sa naging Supreme Court ruling. Ayun, at dun sa inyong mungkahi, Sentol, na dapat magkaroon ng transition fund.
ano po, para hindi maputo. Pero yung transition fund, nakatuon yun sa, yung mungkahi ko, nakatuon yun sa mga national government agencies at nakaabot na yan sa kaalaman ng Pangulo at ng DBM Secretary. Ayun. At alam ko, pinag-uusapan na yan. So, at least natututukan, Sentol, ano? Itong hindi na natututukan, ginagawa na. Ayun. Ginagawa na. Work in progress na yan kasi mahirap yung pag-compute. At saka kung saan kukunin yung pera. At saka talagang hindi nyo tinantanan yan, Sentol, di ho ba? Yung ano ata, issue ng 8,000 to 10,000 na empleyado, wala nang sweldo. Ayun. Oo nga, no, September 10. Ayan. Malaman naman natin ang saloobin ng BARM sa isyong ito, Sentol, mamaya po. Meron tayong makakapamilya. Nang ano oras yung interview? 6:30, Sentol. Pagkabalik. Abangan natin yan. Natin yan. 6:27 na ang oras natin ngayon. Yes po, Sentol. Magbabalik po muna ang ating programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:28 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si BARM Cabinet Secretary Asnin Pendatun. Magandang umaga po, Cabsec. Magandang umaga po, Senator Francis Tolentino, Ma'am Cecil, sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa Usapang Tol. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Cabsec. Assalamualaikum. Good morning sa inyo mga kasamahan dyan. Senator Tolentino po ito. Waalaikumsalam, Senator. Maraming salamat po sa pag-imbita. Kayo po, diretso na akong tanong, ano ang nangyayari ngayon sa ground, dyan sa BARM area pagkatapos ng pagtanggal ng sulu ng Supreme Court? Una sa lahat po, Senator Tol, tayo ay lubos na nalulungkot doon sa Supreme Court decision. Essentially saying na hindi dapat kasama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung probinsya ng Sulu. Ito po ay talagang makakalungkot gawa po nung historical importance ng province of Sulu. At on the operation side, napakalawak at napakabigat po ng implication mo nito. Yung pagtanggal lang ho sa probinsya ng Sulu, we are already looking at least 5,733 na currently ay pinapasahuran po ng BARM na magiging apektado ho. Ito po nung decision po ng Supreme Court na hindi na ako kasama ng Tama ba yun, Cabsec? September 10, tigil na ang sahod nila? September 16 po namin natanggap, Sentol, yung pong official na copy. Opo, so September 16, September 1 to 15, magsasweldo pa ho sila yung regular process. Pero po yung... sige po. Yung pong mga members of parliament na galing from Sulu, ilan po yun? Meron pong at least 13 na meron pong they trace their roots po sa Sulu. Tanggal na rin yon sa kanilang trabaho ngayon, 16? Hindi po, Sentol, dahil they are appointed by the President. So sa ngayon wala pa namin ho tayong natatanggap na balita or document na may new appointments. So tuloy ho ang sila. Tinutukoy natin ngayon yung mga tiga DOH, yung mga guro, yung mga lahat na nandoon sa Sulu. Opo. Lahat po ng aming mga personnel ho sa Sulu. Sa Ministry of Education alone, sir, Sentol, nasa 4,470 na ho. Yung apektado, mga teachers, ng teaching personnel. Cabsec, kung tutuusin yung sa kabuuan block grant ng BARM, magkano ang napupunta sa Sulu? Ilang percent yun? Yung sa 2024 pati yung mga sweldo na ganyan? Opo. Yung sa 2024 ho natin, Sentol, ang at least at least ang napupunta ho sa Sulu, pagdating ho sa PS, pasahod, nasa 4.5 billion na po yan. Pagdating ho sa MOE, ito po yung mga total na ho nung across the different ministries and offices ho natin. Ang total na ibibigay sa Sulu for 2024, at least 1.4 billion.
For capital outlay, nasa 3.1 billion. So we're looking at least 9.1 billion ang capital outlay. Opo, Sentol. Ito na po yung mga infrastructures po natin na ginagawa sa probinsya ng Sulu. So we're looking at, in totality, at least 9.08 billion po. At hindi pa po kasama dito yung ibang mga implementation ng programs na malawakan na nasasama din yung probinsya ng Sulu, pero hindi na ho specifically nakalagay ho sa ating General Appropriations Act of the Bangsamoro yung specifics of the programs. Pero kasama pa rin sila sun sa nakakatanggap. So, we're looking at least 9.08 billion ho yung for 2024 if we're going to use that as our basis. Kapsec, ano ang napapag-usapan ngayon sa, I'm sure, sa Parliament, nag-meeting na kayo dyan. Anong napapag-usasan sina Chief Minister? Yung immediate concern ho namin muna, Sentol, is yung pong pasahod ng mga employees kasi 5,000 families din ho apektado nito. So, ang gagawin ho namin, sans the clear directive ho from the national government, yung pong September 16 onwards, we will still release it po dahil program naman ho yan, may programa na, nakabudget na po lahat. But meron lang ho tayong papipirmahan po na document of undertaking, essentially explaining kung ano yung implication, for example, ng pagpapasahod pa rin given the Supreme Court decision. Saka siguro yung COA, ma-alert din yung COA. Okay din ho sa kanila, Sentol. At least po yung mga counterparts namin sa region, they are okay with it. Pero sila din ho, ay sabi nila, tanungin muna natin yung tanungin muna natin na national law po. So if it's really up to the BARM, if it's really up to us, baka madisallow. Gugustuhin ho namin magsweldo. Sa guro pa lang, 4,100 na. Sa teachers? 4,000, that po. Teaching and non-teaching personnel ho, Sentol. Grabe. So, ano ang naiisip niyong plano ngayon para sa 2025? Yun, sa ngayon ho, Sentol, gaya ho sa national, pagtapos na ho sana kami doon sa budget expenditure program ho namin. Kaya nga lang, dahil dito sa Supreme Court decision, kinailangan ho namin i-revisit bago ho namin isubmit ho ulit sa Parliament. So, isa ho yan sa dinidiscuss in the past cabinet meetings. Liban ho doon, but we're not closing ho the possibility ho na baka pwede pa pong ma-reconsider na ibalik yung pong Sulu sa BARM because of the importance of nag-file po ba kayo ng ano ba immediate executory na kalagay doon? Nag-file ba ng MR? Pero ito sinasabi niyo yung 4.5 billion sa PS, kakaunti na lang natira dyan kasi nasweldo na yung marami dyan, di ba? Ano na ngayon? September na. So nag-file ba kayo na any legal move on the part of BARM, motion for reconsideration, kung ano man? We are considering and exploring po lahat po ng legal options. Ang medyo tricky lang ho sa part po namin, Sentol, is not, we are not technically party to the cases. But nonetheless, we will explore ho yung possibility at na mag-MR. But yung pong mga party to the cases, we're already extending po yung mga assistance, legal at saka iba pa pong mga reference documents that they would need para ho mapalakas at mapackage ng maayos yung ating pong motion for reconsideration. Ayun. Okay. Mahaba-haba ito. Pagtutulungan natin ito, Kapsec. Opo, kailangan po namin ng tulong na. Alam nyo, day 1 pa lang, oras lang, pakatapos na lumabas yung Supreme Court. Ako na ata yung unang nagsalita tungkol dito. Kung na-monitor nyo naman. At lahat ng budget hearing, lahat ng forum, parang ito na lang yung sinasabi ko ngayon. Nakalampag ang nakarating naman sa inyo yon kina Chief Minister Morad? Yes, Sentol. Opo. Actually, nung huling cabinet meeting, ginawa din ho naming reference yun na dahil nga dun sa pagtatanong nyo na laban na even the national government ay hindi pa po ready dun sa pag-execute ng Supreme Court decision. Opo. And that yung preparations, budgets for next year, wala nga pong naka-earmark specifically for province of Sulu. So, kawawa naman ho. Kawawa ho yan. Kaya sinasabi ko po, Sulu Transition Fund. STF.
Oo. So tingnan natin kung anong mangyari dito. Tulong-tulong ang ang lahat. At ayaw naman natin itong 5,000 empleyado. May pulis din dito, no? Pati mga panggasolina, di ba? Yung pulis hindi na po sa atin. Pero yung mga panggasolina ng mga pulis car, gano'n? Opo. Oo, kasama lahat yan. Pati, bayad sa kuryente. Ang dami. Apektado. May isa lang din akong gustong malinawan, Sentol. Kasi nabanggit kanina ni Cabsec, malaki-laki po pala yung pondo para sa infrastructure project. Nasa more than 3 billion pesos. Baka pwede rin pong maisama po ninyo sa motion na isusumite sa Supreme Court na malinawan po ito. Baka ito po yung pwedeng saklawin ng operative fact doctrine. Yes, para naman po maging tuloy-tuloy. Ongoing na yung iba dyan. Ongoing na. Ongoing na po. Yun po yung kawawa naman, sayang naman. Para hindi po mahinto, para baka ito yung pwedeng masaklaw ng operative fact doctrine para hindi naman po mahinto yung mga nasimulan. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Halimbawa, haluin na lang yung simento. Alangan naman patigasin mo pa yung simento. Titigil pa. Diretso na yan. Ayun. At saka, one more thing pala, Cabsec, kamusta po inyong paghahanda sa filing po ng COC? Na-extend po yung deadline for the filing. Dahil ito sa sunod decision. Opo. So, gawa po nitong Supreme Court decision. So, na-extend po ng more than 1 month or 1 month. But November 9 na po yung deadline. So, we're looking, meron na pong mga nagde-declare ng intention. But of course, from now until the filing period, marami pa naman pong pwede magbago. So, lahat po kami nakaantabay doon sa paano po yung mga framing at saka yung pag-shape up ng mga coalition, for example, saka yung mga parties. Opo. Okay. Marami pong salamat, Cabsec. Ay, maraming salamat. Kumusta mo na lang kami sa mga kaibigan natin dyan sa, alam mo, Cecil, alos kaibigan ko lahat yung mga yan Oo po. Pinaglaban din natin yung farm loan. Opo. Yung extension, lahat, yung pati paghahati ng Maguindanao into 2 provinces. So napalapit na rin tayo dyan sa BARM. So any move that will disrupt the structural system, talagang ating tinututukan po yan. So maraming salamat Cabsec Pendaton sa oras na binigay mo sa usapang to. At kumusta lang sa mga kaibigan natin sa Bangsamoro? Makakarating po, Sentol, Ma'am Cecil. Maraming salamat po. Maraming salamat po at napakinggan po natin si Cabsec Pendaton ng BARM at yung ilang problema natin kinakaharap doon. Ang oras po natin, 6:44 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. At Sentol, yung binabanggit mo pala kanina na nakatakdang paglagda ni PBBM ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Magna Carta for Seafarers, very timely pala kasi September 26 pala, Sentol, ay nakatakda po yung World Maritime Day 2024. Correct. Kaya ngayong umaga yan, ilang oras na lang. At tayo nga pagkatapos nitong programang ito, ready na papunta ron. At yan. At narito na, Sentol, yung ito, yung mga match Sentol ng Peña Francia na inyong dinaluhan nitong weekend. Yan, pina-flash na natin sa screen. Very much attended pala itong event na ito. Ayun, ay, 1.2 million. Kasama ka sa nakipila, Sentol, Ito yung... Sakay ako sa barko. Yan yung bago magsimula siguro. Ayun, umabot daw ng 1.5 million. Sabi ng PNP. Marami sa kalye pa kasi yung iba nasa tabi ng ilog. Hindi naman lahat makakapunta ron. Inabot ng gabi, Sentol, itong fluvial procession. Na yan. Wow. Yang pambihirang pagkakataon na pagpapamalas muli ng ating pananampalataya, itong Peña Francia. Saka 100 years. Yun, napakamakasaysayan. Ang ganda, Sentol, nito makakuha ang litratong ito kasi kitang-kita yung naiilawan yung ako kumuha Peña niyan. Francia na po. Kasi sakay ako sa barko, sa vapor.
Wow. Sa pagoda, oo. Hanggang Naga River, itong dinaanan. Naga River. Oh, sa ano na tayo? Palengke report. Nasa ano si Yes po, Alexa? ito, Sentol. Si Sheena Tamayo ang ating mga kasama ngayong umaga sa ating Palengke report. At si Sheena ay nandoon sa Pasay City Public Market. Good morning, Sheena. Magandang umaga, Senator Francis Tolentino at Ms. Sal Villarosa. Nandito po ako ngayon live sa Pasay City Public Market sa Pasay City. Ang bigas dito na mula sa Mindoro ay mabibili sa halagang 50 pesos per kilo. Ito ay ang regular milled rice. Ang pinakamura, samantalang 65 pesos naman per kilo ang pinakamahal. Tilapia ay mabibili sa halagang 120 pesos per kilo. Bangus, 200. Lapu-lapu, 300 pesos. Tanige, 550. Galunggong, 340. Matang baka, 240. Ang hipon ay mabibili sa halagang 420 pesos per kilo. Ang pusit ay 480 pesos at ang tahong naman ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang karne naman dito ay mabibili sa halagang 350 pesos per kilo para sa liempo. Ang kasim, pigay at pork chop ay mabibili sa halagang 300 pesos per kilo. Ang pata ay 250 at ang manok naman ay mabibili sa halagang 190 to 200 pesos per kilo. Sa gulay naman mula sa Baguio at sa Divisoria, ang sibuyas ay mabibili sa halagang 80 pesos per kilo para sa puti. Ang pula naman ay mabibili sa halagang 90 pesos per kilo. Ang carrots ay 200 pesos, bawang 130, patatas 70 pesos, kamatis 70 pesos per kilo, luya 150, talong 170, bell pepper 160 para sa pula at 140 naman para sa green. Ang kalabasa ay 40 pesos, sayote 40 at ang repolyo naman ay 40 pesos. Samantala, ang ating token winner po ngayon ay si Jacqueline Oliver. Isa po siyang vegetable vendor dito sa Bert and Danny's Fresh Vegetable dito sa Pasay City Public Market. Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ma'am Jacqueline. Jacqueline? Wala? Yes po. Ayun. Ayun, kumusta ka? Marami ng benta? Marami ng benta? Okay na po. Okay naman po, benta. Ayun. Ano ba probinsya mo? Anong probinsya mo? Sa Bicol po kami. Oh, taga Bicol. Naku, tama-tama. Galing lang ako ng Bicol kahapon. Sa Peña Francia. Diyos maray na aga, Jacqueline. Maray na aga po. Ayun. Kumusta na ang mga kasamahan mo dyan? Okay naman po. Ito po, patapos na rin po kami sa pagtitinda. Oho. At ngayon, maaga pa naman eh. Mamaya, magdadatingan na dyan yung mga suki mo. Suot mo ba yung sombrero? Ayan, suot niya, Sentol, yung sombrero, pati yung apron. Ayun na nga. Oo, salamat salamat Jacqueline. Saan sa Bicol? Saan sa Bicol? Sa may dait po. Camarines Norte. Oo. Ay maano rin doon. Mura din ang mga isda naman doon sa Mercedes. Apo, mura-mura po doon. Sarap ng isda doon. Cecil, may tanong ka kay Jacqueline? Opo, parang napansin ko dun sa mga report kanina, Sentol, ni Sheena, na parang mura pa rin yung presyo ng mga gulay. Tama ho ba, Ma'am Jacqueline? O nagmahal na ho yan? Mura po. Oo nga, Pero may rin po mas taas po ngayon. yung repolyo ay 40 pesos lang kada kilo. Oho. Yes, Kaya, oho. Ay, ano po, dahil marami pong supply, ano, Ma'am Jacqueline? Apo. At nag-improve yung ating lagay ng panahon, ano po, kaya nakakarating ng maayos yung mga supply. Apo, kaya mababa po yung iba. Kaya ayun. Eh di masaya, Ate Jacqueline, kasi maraming nabibili yung ating mga yung inyong mga suki. Apo, madami po. Oh, yun. Kaya nakangiti ka na, Ate Jacqueline, kasi mukhang maganda na yung benta mo ngayong umaga eh. Oo, ayan. Ayun. Oh, pati yung Sentol, pati bigas mura eh. 50 pesos. Ngayon, mura ang bigas. Oo, 50 pesos yung murang nabanggit ni Sheena. Pati po yung isda, Sentol, ay mura. 120 yung pinakamababa, yung presyo ng tilapia. Normally, nasa 150 yan eh. Ngayon, 120. Eh di mainam po, Ate Jacqueline. Masaya ang mga namimili at masaya rin po kayong mga nagtitinda, Ate Jacqueline.
Opo, ayan. Ate Jacqueline, baka may mga gusto kang batiin. Ito na po sa pamilya ko sa may Bicol, sa Daet. Ayun. Pati yung mga kasamahan mo dyan sa Pasay City Public Market. Andito po sila lahat sa may katabi ko lang po. Nakikinig sila. Sabihin mo, si Senator Tolentino to, kumusta ha? Sa mga kasama mo dyan. Masisipag. Ito si Magayon. Ayun, opo. Ayan, baka mukhang malaki-laking public market itong Pasay City, itong palengke, itong Pasay City Public Market, Ate Jacqueline. Malaki po dito. Kompleto po dito sa may Pasay. Ayun, isa sa pinakamalaki yan sa lungsod ng Pasay. Oo. Dinadayo yata yung lugar na yan. Saan ba galing, Ate Jacqueline, yung supply mo? Sa may Divisoria po. Ayun. Sa Divisoria din, oo. Ayun, kaya ingat tayo ngayon pero medyo maganda-ganda ngayon ang panahon at siguro hintay-hintay lang, babalik ang mga suki dyan mamaya. Opo, ayan. Salamat, Ate Jacqueline. Thank you po. Ayan. At Sheena? Ayan, mula rito sa Pasay City Public Market, ako sa Sheena Tamayo para sa price monitoring ng Usapang Tol. Balik sa iyo, Ms. Cecil, Senator Francis Tolentino. Ay, salamat, Sheena. Salamat kay Ate Jacqueline at mga kasamahan niya dyan sa Pasay Public Market. At maaga naman ang pagpapakita ng kasipagan ng lahat. Yes po. Mukhang sentol na pumasok yung Burman. Gumanda-ganda yung presyo ng mga bilihin. Yan yung binabanggit. Tama lang yun. Oo. Ngayon, ano na talaga, malamig na. September, ano na ngayon? September 23. 93 days to go before Christmas, Sentol. Napakabilis. Ang bilis ng usad ng panahon. Oo. Kaya ang DA, yan na isa sa mga tinututukan na magkaroon tayo ng sapat na supply ng pagkain ngayong Burr month. Ayun po. Ayan. At Sentol, marami tayong tututukan ngayong araw. Opo, kahit maging dyan sa Senado. Tayo preparing na para sa signing ng seafarers at mahaba-haba pa ang biyahe ko. At tapos nun, tuloy-tuloy na rin sa napakaraming gawain. Nakatutok tayo dyan araw-araw sa issue ng Sulu. Gusto nating matulungan ng lalawigan ng Sulu at ang Barn. Ayan. So, meron kang panalangin ngayon, Cecil, Lunes? Yes po, Sentol. Ito, bigyan daan po natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Share and live. No matter how good life is, there is always a challenge to be met. No matter how bad life goes, there is always something good to thank God for. And no matter what the circumstances are, remember that God will always be there. Think good, thank God. Have a great week ahead. God bless you. God bless us all. Have a great week ahead. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa lahat ng sumubaybay sa Usapang Tol, sa mga tiga Cebu at tiga Davao. Makita-kita ulit tayo bukas. Maraming salamat po. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Hanggang bukas at antabayanan na po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.